Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Pilipinas News Channel nga pala ulit. Pag-uusapan natin ngayon ay itong sinabi ni President ng Amerika na si President Donald Trump. Okay? Ano bang sinabi niya kay Zelensky? At ano ba ang maaaring maging epekto nito, mga kababayan, sa ekonomiya ng mga bansa na ito, and at the same time, paano ito makaka-apekto sa atin bilang mga Pilipino? Well, sabi po dito sa CGTN Facebook page ng Europe, ito po, no? US President Donald Trump has called Ukrainian President Volodymyr Zelensky a dictator without elections in a post on Truth Social as tensions between the two increase. Sabi dito, Trump also said Zelensky has done a terrible job. His country is shattered and millions have unnecessarily died. This statement comes after Zelensky has accused Trump of living in a disinformation space created by Russia following US and Moscow talks in Saudi Arabia, talks which Kyiv was excluded from. So mga kababayan, alam naman po natin ang background nitong si President Donald Trump, na siya po ay, kung tutuusin sa mga data na nakalap natin sa internet or kahit anuman pong video, kung maaari, hanggat maaari, ang isang President Donald Trump ay ayaw po ng gulo. Ayaw din ng giyera. Okay? Pero dito po nagsalita po siya against kay Volodymyr Zelensky, ang president po ng Ukraine, na kung saan kasalukuyan po ang giyera ng Ukraine against sa Russia. So nun pong si Vladimir Zelensky ay sinabihan po itong si current President Donald Trump na he is living in a disinformation space. Kumbaga, yung Russia daw ay parang bine-brainwash itong si Donald Trump sa mga nakikita niya sa social media. So sinabihan po siya ni Vladimir Zelensky na living in a disinformation space, meaning mali po yung mga information na nakakalap ni Donald Trump na nangyayari between Ukrainian and Russian, o yung mga sundalo o yung mga giyera na nangyayari ngayon against or between dito sa Ukraine and sa Russia. At ito yung naging dahilan dahil or kaya sinabi ito ni ni President Donald Trump, sinabi niya Zelensky has done a terrible job. Bilang presidente na masabihan ng ganyan, napakasakit po niyan, mga kababayan, at galing pa sa isang developed country, which is the USA. Ang magasabi sa ng ganyan, ibig sabihin, you are declaring something na sinasabi mo na you are prideful, no? Kung masabihan ka ng ganyan, ibig sabihin, you are hindi ka maaaring makahingi ng tulong, parang ganun, sa USA sa mga pagkakataon na ito, because ito mismo yung galing sa bibig ng kanilang president, no? Sinabi niya, Zelensky has done a terrible job. Pag sinabing terrible job, napakapangit na trabaho. Okay? His country is shattered. Wasak po ang kanyang country, which is evident naman. Sabog-sabog ang mga gusali, ang ekonomiya, bagsak. Okay? Maraming milyong-milyong tao ang nadamay, na dislocation, na evacuate from the area, at marami pong mga tao na ang namatay, both civilian and yung pong mga military. And millions have unnecessarily died. Yun nga po, yung mga bata nadadamay, namamatay, yung mga tao na wala namang kinalaman sa mga desisyon ng mga nagbabangga ang bansang ito, nadadamay sa giyera. Kaya nga po walang panalo, walang talo. Walang panalo sa giyera, lahat po ng sasali sa giyera ay talo, mga kababayan. Kaya nga po ito, instead na magtulungan sana ang dalawa, si Trump at si Zelensky, ay naggigirian po sila, mga kababayan, at ngayon ay may tension sa pagitan po nilang dalawa, mga kababayan. At yan po ang isang mahirap
na mangyayari sa bansang Ukraine na mawawala po ang isang superpower sa panig po nila. Okay? Siyempre, pag sinabihan ka na you are living in a distant information space and USA yung sinasabihan mo, of course, alam po natin ang USA pagdating sa mga information and data. Alam po natin na number 1 sila, pinakamagagaling dyan. Okay? So actually, kaya nilang i-access yung mga tinatawag nating deep web. Okay? Meron tayong yung mga dark web, merong Marianas web, meron pa tayong mga military web na tayo, mga tao, mga normal na tao, yung mga super, yung mga mabababaw lang na website ang kaya nating makita. Pero meron pa pong malalim na website, mga kababayan. At yan yung mga dark web, kung saan nagbebenta ng mga laman, nagbebenta ng mga smuggled guns, dyan nagbebentahan ng mga illegal na droga sa dark web or sa deep web na yan, mga kababayan. So dito, alam po natin na yung pinakamababa o yung pinakang malalim na web na kung saan ang mga nakakaintindi lang ay mga militar. Okay, yung mga hackers na mga matitindi, mga professional hackers, ang nakikita po nila mga information doon ay hindi po natin nakikita. At yun po yung mga pribadong mga information regarding sa security at yung mga vulnerability ng mga bansa. At yan po ay alam na alam ni Donald Trump. Of course, pag natouch mo ang ego ni Donald Trump, magre-retaliate po yan. At yan nga po ang nakuha at napala nitong si Zelensky. Okay? Sinabi po sa kanya, he has done a terrible job in his country. His country is shattered and millions have unnecessarily died. So, para masabi po sa iya na isang presidente, napakasakit po niyan, mga kababayan. So, yun lamang po yung nais po natin pag-usapan at tinutukan dito sa balita na ito, mga kababayan. Kung nagustuhan po ninyo ang episode na ito, paki-like naman po ang ating video at mag-subscribe na po kayo para sa ating channel na ma-reach po natin ang 9,000 subscribers. Kasi tayo po ay approaching 8,400 subscribers na po. At maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat, mga kababayan. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.